Okay guys, eto. Naku po Rudy, nakikita nyo yan sa taas, ano, si Miko Clavano. Mukhang papalitan na o pinalitan na, no? Sa ombudsman. Naku po Rudy. At mukhang meron ng bagong spokesperson ang ombudsman ngayon. Nagulat na lang ako nang mapanood ko ang interview ito sa isang mukhang bagong talaga na spokesperson ng ombudsman. Nako, anyari rito kay Miko Clavano. Bakit? Bakit nagkaganon? Ito, panoorin muna natin kung ano nangyari, kung anyari at bakit ito na bago na ang spokesperson ng ombudsman. At panoorin natin yung mga bagong statements ng ng interview ito dito sa bagong anong tawag dito? Spokesperson ng ombudsman. Okay, sama-sama natin panoorin at pakinggan ang kanyang sinasabi. Okay, let's go! Na magkakaroon tayo talaga ng malalakas na kaso laban sa mga nag-abuso sa kaban ng bayan. At kung mapapanagot natin ang mga ito, ay makakaasa rin tayo na meron tayong mas magandang kinabukasan bilang isang bansa. At ang panggagalingan ng pagpapalakas sa kaso na yan ay hindi lamang galing sa 14 na ito, kundi may mga panibagong mga witnesses tayong isasama para sa build-up of cases. Kung sino ang mga idadagdag nating witnesses, ay huwag niyo muna akong tanungin dahil confidential pa yan. O yun guys napakinggan natin. Napakinggan natin ang sinasabi ng bagong spokesperson ng ombudsman. Si Atty. Baluga, joke lang po. Hindi po siya bagong spokesperson kasi naman kung umasta naman, para namang kala mo bagong spokesperson. Kaya tuloy napagkamalan kung nung mapanood ko ito, bago na ang spokesperson. Ang mga sinasabi parang he represents the ombudsman, no? At talagang palalakasin daw nila ang kaso. Aba, ibig sabihin ba talagang kasama na siya ng ombudsman? Bagamat Teka. Ang lakas talaga tama ni Atty. Baluga, no? Feeling tawag dito? Feeling talaga na siya ay no? Spokesperson. Anyway guys, ito ay malaking katangahan, malaking kabubuhan. Ombudsman, alam nyo itong pagpipilit ninyo dito sa 14 na lang pala, itong 14 marites dito, pero sabi ni Atty. Baluga, magdadagdag pa sila. Magdadagdag pa ng kabubuhan at katangahan. Aba, ombudsman. Ito ay mukhang nakakasira na sa iyong nakakasira na sa institusyon. Ano ba namang makukuha mo? Ano ba namang mapupulot mo sa mga ito? Kung sa simula't simula ay sinungaling at walang katotohanan ng mga pinagsasasabi. Tapos magpipilit pa at talagang nandirian, magwi-witness na naman. Anong credibility naman ito? Anyways, hopefully, sana ang ombudsman binivet ito na mabuti, Sapagkat sa totoo lang, ombudsman, mukhang kayo na lang ang naniniwala sa mga ito. No? Wala nang naniniwala dahil wala nang mga to, walang integridad, walang maayos na reputasyon. Even sa armed forces ay hindi nagpapapaniwala sa mga ito. Bakit? Mga dishonorably discharged ang mga ito Ibig sabihin na sa simula't simula hindi mo talaga pagkakatiwalaan. 'Di ba? Dishonorably nga 'Di ba ga? Ngayon mukhang si Ombudsman Remulla naman siya na lang ang naniniwala dito. Ombudsman, huwag ka nang magsayang pa ng effort dyan. Ang daming nakapending sa'yo tulad ng sinasabi namin. Unahin mo yung mas mahalaga. Huwag mo nang pagbuhusan ng pansin yung 14 na marites na yan tsaka si Atty. Baluga. Pabayaan mong gumulong ang hustisya sa mga yan at marami ng demanda ang mga yan. Pero yung gamitin mo pa yan ng mga witness, malaking kalokohan. Hopefully, binebet mong mabuti ang mga yan, Dahil wala talagang ano pang reputasyon yan. Magtuturo, panibago na namang naratibo, panibago na namang kwento. Ibig sabihin, from the start, dapat kung ano yung kwento nila nung simula, dapat yun din ang kwento ng huli. Di ba?
Kung sa simula pa lang, mali-mali na at napaghahalatang mga inimbento at pinaggagawang kwento, ano pa nga asahan ng taong bayan dyan? Paano mo paniniwalaan yan? Diyos ko po, Rudy. Ombudsman, unahin mo yung dapat unahin. Unahin mo yung kay Sabit Sipon. Unahin mo yung kay Inday Sayad. Nandyan na plunder case. Unahin mo itong andyan pa yung kila Kawatano. Andyan pa kay Loren. Doon sa mag-inang Solar Gay. Di ba? Ang dami pang dapat unahin. Itong kay Buanggo. Andyan yung kay Iyutman, kay Manscarpio. Diyos ko po, Rudy. Napakaraming mga kontrobersyal na kaso pa ang nakabinbin sa inyo dyan, at naghihintay ang taong bayan. Andyan pa yata yung kila Joel Villanueva, kila Chis Escudero. Diba? So, ang dami pang nakabinbin dyan sa'yo, Ombudsman. Tapos pagbubuhusan mo pa ng pansin niyang 14 na marites na yan, kayo na lang ang pumapansin dyan. Sa totoo lang hindi interesado ang taong bayan sa mga yan dahil simula't simula ay sablay. Mas interesado kami dun sa mga nabanggit ko sa'yo. Higit sa lahat dito sa plunder case ni Inday Sayad. Ayan, maliwanag na sa sinabi ni Gina Acosta. Aba, ano pa bang ebidensya ang hahanapin ninyo at ano pa bang fact-finding ang hinahanap ninyo? Diba, ang ini-establish ninyo, establish na yan. Ito, gamitin nyo na, karagdagan, yung kay sinabi ni Gina Acosta, yung pag-amin niya. Doon pa lang, may violation na sila. Na si Gina Acosta, pinasa kay La Chica na hindi naman authorized person to distribute itong confidential funds. Ngayon, sino ang nag-utos? Sa utos ni Inday Sayad. Na dito, very obvious na bukod sa bobo, talagang sinuway nila ang procedures. Sinuway nila ang batas, di ba ga? At ang halaga ng kanilang mga ang totality ng halaga ng kanilang mga sa confidential funds pa lang na nilaspag ay 612.5 million na, Ombudsman. So palagay ko, Ombudsman, yan ang pagtuunan mo muna ng pansin. Ngayon, pag natapos mong yang lahat, at kung talaga gusto mo talagang balikan yang sa 14 na marites na yan na busabos, di tsaka mo balikan. Kasi yan ang pinakawalang kwenta sa lahat ng mga inahawakan mo, pipilit mo pa. Diba? At ang isa pa, wag na wag yung kukunin spokesperson, yang si Atty. Baluga. Hindi bagay! Paalala lang yun, Hindi bagay si Atty. Baluga mag-spokesperson, ang pangit. So mga ka-BBM ko dyan, biro lang po na si Atty. Baluga spokesperson. Si Miko pa rin po. Natuwa lang ako kasi yung sa interview rito ala spokesperson ang dating. Anyway, yun lang muna. So, Ombudsman Boying, tandaan mo yung aming paalala sa'yo, okay?